Subsub ka ba sa trabaho? At lahat ay handa mong gawin para sa pag-asenso? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay pag-usapan natin ang ilang mga uri ng mutya na maaring maghatid sa iyo ng kakaibang swerte, lalo na sa larangan ng sugal o sabong man. Kaya kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Dahil sa hirap ng buhay ngayon sa Pilipinas, kaya naman ang karamihan sa mga Pilipino ay nahuhumaling na sa mga easy money o madaling pera gaya na lamang ng mga sugal o sabong. Ang videong ito na aking itatampok ngayon ay hindi upang magudyok na tayo ay magsugal at iasa na lamang ang ating kapalaran dito. Subalit sa kabilang banda, para naman sa mga taong mahilig sa ganitong bagay, lagi ba kayong nasa sugalan? Subalit mas marami ang mga pagkakataon na umuwi kayong luhaan o talunan. Baka oras na para ang mga mutyang ito o pampaswerte ay inyo namang subukan. Narito ang 7 uri ng mutya ng kalikasan na kung mapapasa iyo ay tiyak na kakaliwan ka ng swerte sa sugalan. Number 7. Mutya ng kabuti. Ang halamang ito na kadalasang tumutubo sa mga nabubulok na halaman o di kaya ay sa lupa. Ang kabuti na madalas din nating isinasangkap sa mga lutuin ay nagtataglay din daw ng mutya. Isang bato na may anyong parang kabuti ay pinaniniwalaang hindi lamang daw magaan sa kabuhayan kundi maging sa mga sugal. Number 6. Mutya ng alige. Ang salitang alige o tumutukoy sa itlog ng alimango o crab coral sa Ingles ay pinaniniwalaang maging ito man ay may angking bato na swerte pagdating sa mga sugal o sabong. Number 5. Mutya ng langgam. Kung sakaling napanood mo na ang aking nakaraang video tungkol sa mutya ng langgam, ay alam kong batid mo na ang mutyang ito ay labis na pinagpala sa mga hatid nitong swerte at bisa. Kaya naman, maging ito man ay epektibo rin para sa mga sugal o sabong. Number 4. Mutya ng batong lutang sa tubig. Tama, lutang sa tubig ang batong ito. Kakaibang bato na bukod tanging lumulutang sa tubig. Maging ang inyong lingkod ay nakakita na ng batong ito. At para sa akin ay lumulutang ang batong ito sapagkat mayroon itong mga maliliit na espasyo na maaring naglalaman ng oxygen o hangin na nagpapagaang at nagpapalutang dito. Subalit gayon paman ay bibihira pa rin na makakita ng batong ito. At maging ito man ay swerte din daw sa mga sugal o sabong. Number 3. Mutya ng baong may iisang mata. Madalas nang naibibida ang agimat na ito na kadalasang ginagawang kwintas o medalyon at maaring nagtataglay raw ng anting-anting na tagabulag. Lalo pa nga kung sasangkapan ito ng iba pang dasal, orasyon at mutya ng kalikasan. Subalit mainam din ito sa mga sugal at sabong. Kung sakaling magkakaroon ka raw ng piraso ng niyog na ito, ay kumuha ka ng maliit na bahagi ng laman nito, patuyuin, upang ito ay hindi langgamin. Ibalot sa pulang tela at ilagay sa wallet o sa bulsa kung ikaw ay magsasabong at tiyak na nalalapit sa iyo ang pagkapanalo. Number 2. Bato sa itlog ng manok. May pagkakataon ba na aksidenteng nakakita ka ng bato mula sa lulutuin mong itlog? Kunin raw ito at ihalo sa tubig o sa alkohol at maghugas ng inyong kamay bago lumaban sa sugal gamit ang pinagbabara nito at tiyak raw ang inyong pagkapanalo. Handa na ba kayo para sa nangunguna sa listahan ng isa sa pinakamabisang mutya na maganda daw pagdating sa sugal? Number 1. Mutya ng lansones. Ang batong ito sa anyo ng buto ng lansones ay maaari raw makuha sa bunga nito. Subalit kadalasan ay itinatapon nga ito
dahil sa napakapait nitong lasa kung iyo itong makagat. Subalit kung papalarin ka raw na makasumpong nito ay pakaingatan sapagkat mainam ito para sa mga sabong o anumang uri ng sugal. Ibalot ito sa pulang tela o pouch at parating dalhin o bitbitin upang maghatid sa iyo ng kakaibang swerte. Mayroon ka na bang napili sa mga pampaswerteng ating nabanggit? Tandaan, ang videong ito ay ginawa hindi upang manghikayat ng sino man na magsugal, kundi upang magbigay lamang ng dagdag na kaalaman. Ang bisa ng mga ito ay nakadepende pa rin sa iyong paniniwala. At higit sa lahat, ang bisa ng mga mutyang ito ay maaari ring manghina at lubusang mawala. Kung kaya, huwag nating iasa dito ang ating pag-asenso. Tayo pa rin ang responsable sa pag-abot ng ating mga minimithing pag-asenso. At higit sa lahat, huwag na huwag makakalimot na tumawag sa Diyos. Nakakita ka na ba ng isang butike na mayroong sanga-sangang buntot o buntot na dalawa? Marahil kung ikaw ay naninirahan nga sa probinsya, ay oo, nakakita ka na. Batid mo ba na isa ang buntot ng butike sa pinakamahusay na lucky charm o pampaswerte? Lalo na nga kung ang buntot nito ay sumasanga. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin kung papaano nga ba ginagawang pampaswerte ang buntot ng butike. At kung ano-ano pa nga ba ang dapat mong malaman hinggil sa buntot nito. Ang butike o Hemidactylus frenatus o house gecko ay isang uri ng nocturnal na hayop na ang ibig sabihin ay madalas mo nga lamang silang makikita sa gabi. Subalit kapag minsan ay meron naman ito sa umaga. Ang mga butike ay kadalasang makikitang nakadikit na gumagapang sa kisame, sa dingding na malapit nga sa ilaw, sapagkat sila ay nag-aabang ng mga lumilipad na insekto upang maging pagkain. Kaya nga tinatawag din silang house sweeper, dahil sila nga ang umuubos sa mga insekto tulad ng langaw, ipis, lamok o gagamba, at ginagawa nga nila itong hapunan. Ang mga butike ay kadalasang humahaba ng hanggang 15 cm at maaari ngang mabuhay ng hanggang 5 taon lamang. Hindi rin sila nangangagat o makamandag, kaya ligtas ang pagkakaroon ng butiki sa inyong bahay. Humuhuni rin ang mga butiki na senyalis nga ng kanilang excitement sa panghuhuli ng insekto. At ang tunog o huni ng mga butiki sa bansang Bangladesh ay nangangahulugan pala ng yes o pagsang-ayon. Nais mo bang malaman kung ano-ano nga ba ang mga tawag nila sa butiki sa ibang lugar? Ang butiki sa Thailand ay tinatawag na jingjuk. Sa ilang bahagi naman sa India ay tiktikay. Viti naman sa Nepal, at dito sa atin sa Katagalugan ay butiki. Tiki sa Visaya at alutiit naman sa mga Ilocano. Subalit sadyang kakaiba at natatangi ang hayop na butiki. Dahil ito nga ay pinaniniwalaang nagdadala nga ng labis na swerte. Ang paniniwalang ito ay nagsimula pa nga sa bansang Ehipto, at para sa kanila, ang mga butiki ay simbolo ng kasaganaan, pagkakaibigan at maraming pera. Kung kaya naman maging dito sa atin sa Pilipinas, ito rin ay kinagis na ng paniniwala. Sa oras daw na pumatak o malaglagan ka ng butiki sa kanang balikat, ikaw ay makararanas ng sunod-sunod na swerte o mga blessings. Subalit kung ang kaliwang balikat mo naman ang bagsakan nito, ay kamalasan ang iyong daranasin. Ang huni rin ng butiki ay isang senyalis raw ng swerte o signal
upang ikaw ay humayo na at ikaw raw ay suswertihin. At mayroon pa ngang isang kilalang paniniwala na ang isang butiki na mayroong sanga-sangang buntot, ito man ay isa o dalawa o tatlo, ay labis na napakaswerte. Madaling maputol ang buntot ng butiki at isa nga ito sa kanilang depensa upang takasan ang mga kalaban. Subalit may kakayahan din sila na mapatubo ulit ito, ang kanilang mga buntot. At minsan kahit na nga masugatan lamang ito, ay agad itong susuloy at tutubo, at kung minsan pa nga ay sanga-sanga ito. At kung mayroon ka raw makita na gaya nito, ay mainam na kunin mo ito, hulihin ng maingat ang butiki at kunin ang buntot nito. Pagkatapos mong makuha ang buntot nito, ay muli mo itong pakawalan. Ilagay ang buntot sa ilalim ng araw hanggang sa ito ay matuyo o kaya naman ay ilagay sa asin. Matapos ay ilagay mo ito sa isang bote ng alkohol o langis, buhat sa niyog na may isa o dalawang mata lamang, sapagkat ito ay isa ring pampaswerte. Maaari mo itong magamit na pampaswerte sa iyong negosyo. Ilagay lamang sa lagayan ng pera o kaha at ikaw ay dadagsain na ng mga customers. Kung ikaw naman ay mahilig sa sugal, yun itong gawing pampaswerte bago ka magtungo sa sugalan. Sa oras na marinig mo nga raw ang huni ng butiki, ito ay senyales o go signal na upang tumaya ka na nga sa loto o anumang sugal dahil ikaw ay magiging maswerte. Wala mang scientificong patunay ang paniniwalang ito, ngunit marami ang magpapatunay at nakaranas na nga ng swerte nitong taglay. Subalit isang paalala lamang buhat sa inyong lingkod na maging maingat sa paghuli ng butiking ito, dahil ito ay maaaring nagtataglay ng mga bakterya gaya ng salmonella. Ugaliing maghugas ng kamay pagkatapos silang hawakan upang makaiwas sa mga karamdaman. At ang swerte nitong dala ay samahan pa nga natin ng sipag, tiyaga at dasal, at tiyak na lubos-lubos ang darating na pagpapala. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Mapapatalon ka sa sakit at mapapasigaw ka sa panik sa tuwing makakagat ka nga ng insektong ito. Mga langgam na kadalasang naninirahan sa lupa, sa mga siwang ng tahanan, at sa mga puno sa ating kapaligiran. Masakit mga gat at madalas ay iniiwasan. Subalit batid mo ba na isa palang maswerteng bagay at kapaki-pakinabang ang kanilang mga tahanan? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa videong ito ay ating alamin kung papaano nga bang gagamiting pampaswerte at pangtaboy ng kamalasan ang bahay ng mga langgam, dahil sigurado akong hindi mo pa nga ito alam. Weaver ants, green ants, ay kupila o mas kilala nga natin sa tawag na kalamitas. Isang klase ng langgam na kadalasang naninirahan sa mga puno at kulay brown o pula. Subalit mayroon din itong kulay na berde na madalas ngang matagpuan sa mga bansang katulad ng Australia. Matatapang ang mga kalamitas at laging nakaabang at nakahandang sumugod sa mga lumalapit sa puno o sa dahong kanilang tinitirahan. Natatangi at kakaiba ang mga weaver ants na ito, sapagkat tulad ng kanilang ngalan ay naghahabi nga sila ng tirahan gamit ang mga dahon ng puno at ang kanilang mga laway o ang tinatawag na larval silk. Madalas na binubuo ng mahigit sa kalahating milyong workers na langgam ang koloni ng mga kalamitas, at bumubuo nga ng nasa humigit kumulang na 100 pugad o bahayan sa mga puno sa gubat.
Madalas na kinakain ng mga kalamitas ang ilang maliliit na insekto at ang mga honeydew na kadalasang makukuha sa ilang mga puno. Kapaki-pakinabang ang mga langgam na ito o ang kalamitas sapagkat sa ilang bansa pala ay ginagamit nila itong biocontrol agents laban sa ilang mga peste sa kanilang mga pananim. At narinig mo na rin ba na isa palang mabisang pantaboy ng kamalasan ang mga dahon na pinaninirahan ng mga kalamitas na ito? Ito ay ang mga pinagsama-sama nilang dahon at pinagdikit-dikit upang makabuo ng animoy mga kumpul nga ng dahon. Maaari mo raw itong kunin at gamitin bilang pampaswerte sa buhay, pantaboy ng kamalasan, at pamproteksyon sa mga masamang elemento. Ang dahon nito ay maaari niyong pakuluan at isama sa tubig na gagamitin sa paliligo o kaya naman ay gamiting panghuling banlaw. Samantalang maaari mo rin itong ilagay o iipit sa ilalim ng higaan, ng kama o kaya ng unan. Maaari mo din itong ilagay sa inyong wallet o kaya naman ay ibalot sa pulang pouch at parating dalhin at gamiting panghatak ng swerte sa buhay. O hindi ba't nakabibilib pala ang mga bahay ng langgam na ito o ang bahay ng kalamitas? Subalit lagi pa rin nating tatandaan na ang mga ganitong pampaswerte ay gawin lamang nating gabay. Magsipag pa rin tayo at magsikap upang umasenso sa ating buhay. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam, dito yan sa Best TV. Tara, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo